Pero I doubt na si GL simula bata is hip-hop. Surhenyo, sinabi na hindi hip-hop si GL. Inamin niya rin na hindi talaga sadya at hindi niya rin plinano ang saktan si GL sa kanilang naging laban sa Isabuhay 2024. Isa nga si Surhenyo sa mga battle MC na talagang palaging all out sa kada laban. Isa rin siya sa mga battle rapper na makikitaan mo talaga ng pagka-competitive sa kada laban. Kaya kitang-kita mo yung intensity sa stage. Talagang hindi nga basta-basta nagpapatalo si Surhenyo. Hindi niya rin hinahayaan na mamain o batain siya ng kanyang mga nakakalaban. Noong 2024 Isabuhay Tournament ay nagkaharap nga si GL at Surhenyo, kung saan nakita naman natin na naging dikdikan ng kanilang naging laban. Kada round nga ay aakalain mo na kuha na agad ni Surhenyo ang round dahil sa malakas niyang handa at solid na performance ang pinakita niya. Pero kapag round naman ni GL ay nababaliktad niya ang momentum at hindi rin may tatanggi na sa naging laban nila ay lamang na lamang si GL pagdating sa creative na angle at gimmick. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nakuha niya ang laban para mag-advance sa semifinals ng Isabuhay. Dagdag pa nga rito, marami rin nga ang humanga sa pinakitang tapang ni Surhenyo sa laban na iyon dahil hindi niya binago yung kanyang style para lumamang at makasabay kay GL. Instead, mas pinili niya nga ipakita kung ano talaga ang kanyang lakas bilang isang battle MC, ang kanyang aggression, stage presence, at kakayahang magbigay ng matinding personal sa kanyang kalaban. Kahit na maraming nagsasabi na lamang si GL sa creativity at mga konseptong kayang niyang ilabas, hindi pa rin may kakaila na naging malaking hamon para kay GL ang pagharap kay Surhenyo dahil sa pressure at energy na dala nito sa entablado. Kaya naman hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga laban na madalas balikan ng mga fans kapag pinag-uusapan ang ilan sa mga pinakamagandang battle sa Isabuhay 2024. Napian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newtong pinakita? Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? North at South Pole malamig, relaxing, chillax ang hangin kaso tunaw yung icing kasi North o South Pole ako'y global warming. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon, mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Sa naging interview nga ni Surhenyo ay sinabi nito na hindi siya naniniwala na hip-hop si GL. Ayon kay Sur, hindi naman kasi dumaan si GL sa panahon na kasagsagan ng freestyle at mga battle rap sa kalsada na siyang naging pundasyon ng maraming veteranong MC noon. Sa halip, pumasok na umano si GL sa mas bagong henerasyon ng battle rap kung saan mas nakatuon na ang mga MC sa pagsusulat, mga konsepto at mga creative na anggulo. Para kay Surhenyo, malaki ang pagkakaiba ng panahon ng kanyang kinalakihan sa eksena kumpara sa era na kinalakihan ni GL. Okay. Na to. Ito na yung mga naka-loafers pag pumasok ng event, hindi na sila hip-hop. May ikling damit, nerdy shit, mga ganun. Pero fan ng battle rap. Fan ng battle rap. At dahil meron ng representante ng nerdy looking na magaling talagang Polo shirt and glasses polo and shirt guy. no hate sa forum ha, kahit ano pwede. What I'm trying to say lang Hindi, is, I mean, dati talaga sa early days ng flip top, lahat mas malalaki damit. Hindi, tsaka dati kasi puro hip-hop lang yung sa flip top talaga eh. Which is ngayon, na-universalize Hindi naman sa dinidiscriminate natin si GL pero I doubt na si GL simula bata is hip-hop. Yes. Na Kumbaga mas open na lang siya sa mas maraming hindi talaga rap yung ano niya eh. Battle rap talaga yung nakagisnan niya. Kumbaga parang ganun eh. Ikaw nag-freestyle ka pa bago nag-battle rap? umabot ako talaga Nag-music ka pa, nag-rap contest ka pa. Okay, gets. Kasi siya, kumbaga, yun yung unang ginawa niya eh. Hindi naman siya talagang record sa studio na Gets. hip-hop life talaga. Dagdag pa ni Surhenyo, hindi naman niya sinadya ang pagdibdib kay GL noong naging kanilang laban sa Isabuhay 2024. Ayon sa kanya, dala lamang iyon ng matinding emosyon, adrenaline at kagustuhang manalo sa battle.
Aminado rin siya na sobrang invested niya sa naging laban nila, kaya may mga pagkakataon na mas lumalabas ang kanyang aggression at intensity sa entablado. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Record hindi ko pinractice na saktan si GL Okay. Sobrang adrenaline and frustration. Lahat naghalo-halo. Nasira yung sapatos mo. Tapos nag-choke ka dahil sa sapatos mo. Alam mo yung pakiramdam na dikit yung laban eh. Pwedeng pag nai-spit ko yung 3 round ko, pwede mabago. Parang yung nangyari kay Saint Ice. No? Pag na-spit ko, pwede mabago. Na-choke ako eh. Frustration, lahat. Tapos yung adrenaline mo, alam mo yung gigil mo. Wala, may inis ka na. Tapos di ko pinlano na saktan siya. Alam mo yung sumobra yung adrenaline mo na. Ganon talaga yung pinapractice ko. Ginaganon ko siya. Pero hindi para itama. Alam mo yun. Naputang tumama. Kahit ako makikita mo sa video yung... Nagulat ka rin eh. Gulat ako eh. Pag lingon kong ganyan, nakaganon siya. Sagot, putang ina, lalakas pala nung iba yung adrenaline ko doon. Tang ina ka, sur. Sabi nga sa akin, tang ina, iba adrenaline mo doon. Nananakit ka. Sabi ko, tol, hindi ko, bingi pa naman ako pag nasa stage ako. Hindi mo maririnig Hindi yung na crowd. nagmamatter yung ibang bagay kapag nasa battle ka, kayo na lang. Kalaban mo na lang tsaka ikaw. And right after ng battle, nilapitan ko si Chill, no? Personal talagang. Tol, shot ng ina, hindi ko, sabi ko ganyan. Pwede kang bumawi sa akin. Tol, sabi yung gagi, hindi. Sabi yung Inamin niya rin dito na matindi yung natanggap niyang bash sa mga Glazers ni GL dahil nga sinasabi nito na sinaktan niya si GL sa kanilang laban. Hindi nga raw siya tinigilan ng mga supporters ni GL sa iba't ibang platform ng social media. bagong style ng battle rap na master niya. Solid. Props kay GL, solid yan. Parang parang nasabi natin na na cultural impact. No? Iba yung dinala niya rin na angas. Oo, iba. At saka yung sa kanya pangkalahatan eh. Okay, nakatikim ka ng talo. Ano pakiramdam? Sa sobrang tagal. Okay lang yung talo sa akin. Ang hindi ko bumalik lalo yung hate. Kasi, napanood mo naman siguro yung laban ko kay GL, di ba? Bumalik lalo yung hate. Bumalik. Nagbago ka na no? Oo. Tapos andyan na naman sila. Pagkatapos ko sa uprising fans kay Batas, then motivated, lagi favorite yung pinilalaban sa akin eh. Puta, eto na yung era ng Glazers. Glazers na yung Yeah, kalaban mo. Pero, Mga naka-loafers na to. Chinek mo yung Pero kahit ano pa man ang tingin ng mga datihang MC sa pagiging hip-hop ni GL, hindi naman natin may tatanggi na isa siya sa may mga pinakamalaking naging impluensya sa pag-angat ng lirisismo sa kasalukuyang panahon ng flip-top. Kitang-kita naman natin na tuwing nakakaharap siya ng isang MC, madalas ay doble ang paghahanda ng kanyang kalaban dahil alam nila na hindi sapat ang pangkaraniwang material lang para lang makasabay sa kanya. Sa katunayan, marami sa mga pinakamahusay na performance ng iba't ibang MC ay lumalabas mismo sa mga laban nila kay GL. Dahil nga sa kakaibang estilo ni GL sa pagsusulat, malalalim na konsepto at malikhahing pagbuo ng anggulo, napipilitan ang kanyang kalaban na mag-level up at maglabas ng mga material na hindi nila karaniwang naipapakita sa ibang laban. Kaya naman kahit may mga debate tungkol sa pagiging hip-hop, mahirap may tanggi na malaki ang naging ambag ni GL sa pagtaas ng antas sa pagsusulat at kompetisyon sa modernong battle rap, lalong-lalo na sa flip-top.